10 nakakagulat na sandata ng militar na hindi mo aakalaing totoo. Simula pa lamang dati ay gusto na ng mga tao na mapaunlad ang kanilang sandata pagdating sa militar. At hanggang ngayon nga ay patuloy pa rin silang nag-iimbento ng mga armas na mas malakas at epektibo. Hanggang sa makalikha sila ng mga armas na talaga namang nakakagulat. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin natin ang mga armas na ito. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Number 1, railguns. Ang railgun ay isang makabagong sandata na hindi gumagamit ng pulbura para magpaputok ng bala. Sa halip ito ay gumagamit ng kuryente upang itulak ang bala gamit ang malakas na electromagnetic force. Dahil wala itong pulbura, mas ligtas din ito sa aksidenteng pagsabog at mas madaling itago ang mga bala. Ang railgun ay binubuo ng 2 metal rails na may dumadaloy na kuryente. Kapag inilagay ang bala sa gitna ng 2 rails, ang kuryente ay dumadaloy dito at lumilikha ng isang malakas na force na tinatawag na Lorentz force. Ang force na ito ang nagtutulak sa bala sa napakabilis na takbo. Dahil sa bilis na maaring umabot sa higit 7,200 km per hour, ay kayang-kaya nitong tamaan at sirain ang target nang hindi na nangangailangan ng pampasabog. Kaugnay din nito maraming benepisyo ang railgun. Mas mabilis itong nagpapaputok dahil hindi na kailangang maghintay para sa pagsabog ng pulbura. Ang bala nito ay mas matipid dahil hindi ito nangangailangan ng explosives, kundi solid metal projectiles lamang. Dahil din sa bilis ng bala ay kayang tamaan ng target mula sa malalayong distansya na hindi kayang gawin ng mga karaniwang baril o kanyon. Pero may mga problema rin ang railgun. Una, napakalakas ng kuryente na kailangan para gumana ito. Kailangan ng napakalalaking power supply para mapatakbo ang railgun, kaya mahirap itong ilagay sa maliliit na sasakyan o barko. Pangalawa, mabilis masira ang rails dahil sa matinding init at force na dulot ng pagpapaputok. Dahil dito ay kailangang madalas itong ayusin at palitan. Pangatlo, dahil sa sobrang bilis ng bala, ay kailangang mas matibay ang materials nito upang hindi madurog bago pa man tumama sa target. Samantala, ang kasaysayan naman ng railgun ay nagsimula noong unang bahagi ng 20th century. Pero naging aktibo lang ang pagdevelop nito noong mga nakaraang dekada. Ang US Navy ang isa sa unang nagdevelop at nagtest ng railgun para sa militar. At noong 2008 ay naganap ang unang matagumpay na test firing ng railgun na nagpakita ng potensyal nito bilang isang sandata sa hinaharap. Number 2, PHASR rifle. Ang PHASR rifle o Personnel Halting and Stimulation Response Rifle ay isang sandatang ginamit ng US military na may kakayahang pansamantalang mabulag at madisorient ang kalaban. Ito ay isang prototype na ginawa ng Air Force Research Laboratories Directed Energy Directorate sa ilalim ng US Department of Defense. Hindi ito tulad ng ordinaryong baril na gumagamit ng bala. Ang PHASR rifle ay gumagamit ng low-intensity laser na naglalabas ng ilaw upang makahadlang sa paningin ng isang tao. Ang layunin nito ay hindi pumatay, kundi gawing mahina ang target sa loob ng maikling oras. Ang PHASR ay may 2 uri ng ilaw na kapag tumama sa mata ng kalaban ay nagdudulot ito ng pansamantalang pagkabulag at pagkahilo. Dahil dito ay hindi agad makakagalaw o makakatugon ang kalaban sa sitwasyon. Ang epekto ng laser na ito ay hindi pang matagalan kaya hindi ito kasama sa mga ipinagbabawal na sandata. May batas na nagbabawal sa paggamit ng mga laser weapons na maaring magdulot ng permanenteng pagkabulag. Pero dahil panandalian lang ang epekto ng PHASR ay hindi ito lumalabag sa batas na iyon. Noong niyang 1995 ay nagpatupad ang United Nations ng batas na nagbabawal sa blinding laser weapons o mga sandatang nakakapinsala ng tuluyan sa mata. Pero dahil pansamantala lang ang epekto ng PHASR ay hindi ito kasama sa pagbabawal. Noong 2009 ay sumang-ayon ang US sa batas na yon at tiniyak na ang PHASR ay hindi lumalabag sa alituntunin. Dagdag pa rito, ang PHASR ay sinubukan sa Kirtland Air Force Base sa New Mexico. Dito inalam kung gaano ito kaepektibo at kung ligtas ba itong gamitin. Mahalaga sa military na magkaroon ng mga sandatang hindi agad pumapatay, pero may kakayahang pigilan ng mga kalaban. Sa tulong ng PHASR ay maaaring mapahinto ang isang tao nang hindi kinakailangang gumamit ng nakamamatay na puwersa.
Number 3, corner shot. Ang corner shot ay isang espesyal na sandata na ginawa para matulungan ang mga sundalo at pulis sa mga delikadong misyon. Dinisenyo ito para makakita at makabaril mula sa likod ng sulok nang hindi inilalantad ang katawan sa peligro. Ang sandatang ito ay naimbento ni Lieutenant Colonel Amos Golan mula sa Israeli Defense Forces noong early 2000s. Ang pangunahing layunin nito ay gawing mas ligtas ang pagpasok sa mga gusali o lugar kung saan maaaring may mga kalaban na nagtatago. Maliban dito, ang corner shot ay mayroon namang dalawang bahagi. Ang likurang bahagi ay may hawakan, trigger at isang screen kung saan makikita ng gumagamit ang paligid gamit ang kamera na nakakabit dito. Ang harapang bahagi naman ay may kakayahang lumiko pakaliwa o pakanan hanggang 60 degrees, kaya hindi na kailangang lumabas ng direkta sa open space para lang makita ang target. Ang kamera sa harapan nito ay may kasamang flashlight at minsan ay may laser pointer para mas madaling makita ang kalaban. May iba't iba namang version ng corner shot depende sa pangangailangan ng gumagamit. Ang standard version ay para sa mga pistol gaya ng Glock, Sig Sauer at Beretta 92F. Mayroon ding version na may 40mm grenade launcher na ginagamit sa pag-atake gamit ang tear gas o iba pang pampasabog. Meron ding tinatawag na assault pistol rifle na gumagamit ng mas malalakas na bala gaya ng 5.56mm rifle cartridges. Dahil sa pagiging epektibo nito, maraming bansa ang gumamit o gumawa ng sarili nilang version ng corner shot. Sa China ay gumawa sila ng sariling modelo tulad ng HD66 at CF06 na unang ipinakita sa kanilang Police Expo. Sa Iran naman ay may sariling version din sila ngunit hindi tiyak kung ginagamit ito ng kanilang hukbo. Sa South Korea ay may version sila na may kasamang laser target designator para sa mas madaling paghahanap ng target. Maraming bansa ang gumagamit ng corner shot para sa kanilang mga hukbo at pulisya. Sa Israel ay ginagamit ito ng Shayetet 13, isang elite unit ng kanilang hukbo. Sa India, ito ay ginagamit ng mga pulis sa Delhi at Punjab. Sa Turkey naman ay ginagamit ito ng kanilang Special Forces, Gendarmerie Special Operations Command at Police Special Operation Department. Sa Vietnam, ginagamit ito ng Special Police Force at 113th Special Forces Brigade ng kanilang hukbo. Number 4, Active Denial System, ADS. Ang Active Denial System o ADS ay isang sandatang hindi nakamamatay na ginawa ng militar ng United States. Gumagamit ito ng espesyal na teknolohiya upang maglabas ng matinding init na tumatama sa balat ng tao. Kapag tinamaan ay mararamdaman ng tao na parang nasusunog ang kanyang balat kaya siya mapipilitang lumayo. Kahit sobrang hapdi nito ay hindi naman ito nagiiwan ng paso o sugat. Gumagana ang ADS sa pamamagitan ng pagpapalabas ng millimeter waves na may 95 GHz frequency. Ang init na dulot nito ay hindi tumatagos ng malalim sa balat pero sapat na para makaramdam ng matinding sakit ang tinamaan. Kapag tumigil ang enerhiya mula sa ADS, agad ding nawawala ang hapdi. Dahil dito ay nagagamit ito sa mga sitwasyon kung saan kailangang itaboy ang mga tao nang hindi gumagamit ng armas na nakakamatay. Samantala, nagsimula ang pagbuo ng ADS noong 1980s sa Air Force Research Laboratory at Joint Non-Lethal Weapons Directorate ng US. Noong 2001 ay inilabas sa publiko ang impormasyon tungkol dito pero maraming detalye ang nanatiling lihim. At noong 2007 ay unang ginamit ng US Air Force ang ADS. Noong ding 2010 ay dinala ito sa Afghanistan pero hindi ito ginamit sa aktwal na labanan. Ang pinakagamit ng ADS ay sa pagkontrol ng mga tao. Ginagamit ito upang pigilan ang isang grupo sa pagpasok sa isang lugar o upang palayasin sila mula sa isang lugar. Karaniwan itong ginagamit sa mga military base, kulungan at iba pang sensitibong lugar. Pero kahit may potential ito, ay hindi pa ito madalas gamitin sa mga totoong operasyon. Subalit may mga issue din tungkol sa safety ng ADS. May mga pagkakataon na ang mga taong tinamaan nito ay nagkaroon ng paltos o paso. Noong 1999 ay isang tao ang nagkaroon ng paltos na kasing laki ng coin matapos mahantad sa ADS. Noong ding 2007 ay isang sundalo ang nasugatan habang nagte-training gamit ang ADS at nagkaroon ng second degree burns. Dahil dito ay binago ang mga patakaran at mas pinatibay ang training para masigurado ang kaligtasan sa paggamit nito. Dagdag pa rito may mga alalahanin din tungkol sa maaring pang-aabuso sa ADS. May mga tao ang natatakot na baka ito ay gamitin sa maling paraan tulad ng interrogation o pagpapahirap. May iba ring nagsasabi na dahil hindi ito nakakamatay, baka gamitin ito ng madalas kahit hindi naman kinakailangan.
dahil dito ay marami ang nag-aalangan sa malawakang paggamit ng teknolohiyang ito. Number 5, Trophy Active Protection System. Ang Trophy Active Protection System o APS ay isang makabagong sistema na ginawa para protektahan ang mga tangke at iba pang sasakyang pandigma mula sa mga rocket at missile na maaaring sumira sa mga ito. Ang sistemang ito ay ginawa ng Rafael Advanced Defense Systems mula sa Israel at kilala rin bilang Windbreaker. Ginagamit ito para automatikong makita at sirain ang mga paparating na banta bago pa ito tumama sa sasakyan. Ang Trophy APS ay may tatlong pangunahing bahagi. Una, may radar system ito na nakakatukoy ng mga paparating na missile o rocket. Kaya nitong makita ang banta mula sa lahat ng direksyon dahil mayroon itong 360-degree coverage. Kapag may natukoy na paparating na panganib ay sinusuri ng sistema kung gaano ito kabilis, saan ito papunta at kung kailan ito tatama sa sasakyan. Kapag kumpirmadong delikado ito, agad na naglalabas ang Trophy APS ng countermeasure o maliit na pampasabog na sisira sa missile bago pa ito tumama. May iba't ibang version naman ng Trophy APS para sa iba't ibang klase ng sasakyan. Ang Trophy HV ay ginawa para sa malalaking sasakyan tulad ng main battle tanks gaya ng Merkava 4. Ito ay may bigat na 820 kilograms, kaya ito ay para lamang sa mabibigat na sasakyan. Ang Trophy MV VPS naman ay isang mas magaan na version na ginagamit sa medium armored vehicles tulad ng Bradley Fighting Vehicle ng US Army. Mas magaan ito ng 40% kumpara sa Trophy HV. Habang ang Trophy LV ay ginawa para sa mas maliliit na sasakyan tulad ng mga military jeep at 4x4 vehicles. May bigat itong 200 kilograms at masangkop sa mabilisang operasyon. Bagamat napakaganda ng sistemang ito, may ilang limitasyon pa rin ito. Una, mabigat ito kaya hindi ito basta-basta mailalagay sa lahat ng uri ng sasakyan. Pangalawa, maaari itong makasama sa mga sundalong nasa paligid. Dahil gumagamit ito ng pampasabog upang sirain ng mga missile, maaaring masaktan ng mga tropang malapit sa sasakyan. Pangatlo, hindi pa ito epektibo laban sa ibang sandata tulad ng kinetic energy penetrators na ginagamit sa mga bala ng tangke. Number 6, Metal Storm Weapon System. Ang Metal Storm ay isang kakaibang klase ng sandata na naimbento ni Mike O'Dwyer na isang taga-Australia noong 1990s. Isa itong advanced na baril na walang gumagalaw na bahagi tulad ng trigger o bolt. Sa halip ay gumagamit ito ng technology na tinatawag na superposed load, kung saan ang mga bala ay nakasalansan sa loob ng baril at bawat isa ay may pampasabog sa pagitan. Ang bawat bala ay pinapaputok gamit ang electronic firing system na ginagawang mas mabilis at tuloy-tuloy ang pagpapaputok. Samantala, isa sa pinakakilalang version ng Metal Storm ay may 36 na barrels at kaya nitong magpaputok ng 1,000,000 bala kada minuto. Ito ay isang napakalakas na sandata na maaaring gamitin sa laban o bilang panlaban sa mga missile at drone. Dahil sa bilis nitong magpaputok ay nagiging mahirap para sa kaaway na makaiwas sa sunod-sunod na bala. Ngunit sa kabila ng ganda ng konseptong ito ay hindi naging matagumpay ang Metal Storm noong una. Maraming technical problems ang lumitaw at hindi rin ito nakuha ng militar para sa malawakang paggamit. At noong 2012 ay nalugi ang kumpanya na gumagawa nito kaya natigil ang produksyon. Ngunit hindi dito nagtapos ang kwento ng Metal Storm dahil muling nabuhay ang idea nito sa China. Sa kasalukuyan, ang mga eksperto sa China ay nagdevelop ng isang bagong version ng Metal Storm. Ang bagong version ay may 5 barrels at bawat isa ay kayang magpaputok ng 450,000 na bala kada minuto. Ang bilis na ito ay mas mataas kaysa sa mga naunang version, kaya nagiging epektibo ito bilang panlaban sa mga bagong banta sa digmaan, tulad ng hypersonic missiles na napakabilis lumipad. Gayun din naman, isa sa mga pangunahing gamit ng bagong Metal Storm ay bilang air defense system. Dahil sa bilis ng pagpapaputok nito ay maaaring harangin at sirain ang mga paparating na missile bago pa ito tumama sa target. Ginagamit nito ang tinatawag na box-type rotary firing system, kung saan madaling mapalitan ang mga magasin ng bala para sa tuloy-tuloy na operasyon. Number 7, Smart Bullets. Ang Smart Bullets ay isang makabagong bala na kayang baguhin ang direksyon habang lumilipad sa ere. Ginawa ito para maging mas eksakto ang pagtama sa target, lalo na sa mahirap na kondisyon tulad ng malakas na hangin o malalayong distansya. Sa technology na ito, kahit gumagalaw ang target ay kayang sundan ng bala at siguraduhin ang tama. Samantala,
Ang smart bullets ay may ilang bahagi na tumutulong para gumana ito ng maayos. Una, may optical sensor sa unahan ng bala na nakakatulong para makita ang target. Pangalawa, may guidance system rin na nagkokontrol sa direksyon ng bala habang nasa ere. Ginagamit nito ang maliliit na pakpak o fins para ma-adjust ang paggalaw. Pangatlo, may power source o maliit na battery na nagpapagana sa sensors at iba pang bahagi ng bala. Kaugnay pa nito, isa sa mga unang nag-develop ng smart bullets ay ang Defense Advanced Research Projects Agency sa United States. At noong 2014 at 2015 ay sinubukan nila ang Extreme Accuracy Task Ordnance na isang programa na nagpapakita kung paano kayang baguhin ng bala ang direksyon nito para tamaan ang target. Naipakita sa mga pagsubok na kahit gumagalaw ang target ay kaya pa rin itong tamaan ng bala. Gayun din naman ang isa pang kumpanya, ang Sandia National Laboratories, ay gumawa rin ng prototype na kayang sundan ng laser na itinuro sa target. Ang bala na ito ay may kakayahang baguhin ang direksyon nito. Sa ganitong paraan, kahit na mahirap tamaan ng target, ay mas nagiging eksakto ang bala. May mga ulat din na ang Russia ay nagde-develop ng smart bullets na kayang tamaan ng target mula sa napakalayong distansya na umaabot hanggang 10 kilometers. Sa katunayan ay maraming benepisyo ang smart bullets sa larangan ng militar. Una, mas nagiging epektibo ang mga sundalo, lalo na ang mga sniper, dahil hindi na sila gaanong apektado ng hangin o galaw ng target. Pangalawa, mas tumataas ang chance ng tagumpay sa mga misyon dahil mas eksakto ang pagtama. Pangatlo, mas ligtas ito para sa mga sundalo dahil hindi na nila kailangang lumapit ng husto sa kanilang target. Number 8, XM25 Smart Grenade Launcher. Ang XM25 Smart Grenade Launcher ay isang makabagong sandata na ginawa para sa mga sundalo. Ang layunin nito ay tamaan ang mga kalaban kahit nasa likod ng pader, puno o anumang matibay na sagabal. Tinawag din itong Punisher dahil sa kakayahan nitong magpasabog ng granada sa ere malapit sa target. Ang sandatang ito ay dinisenyo ng Alliant Tech Systems at Heckler & Koch habang ang target system nito ay ginawa ng L3 iOS Brashear. Samantala, ang XM25 ay gumagamit ng 25mm grenades na may special technology. Mayroon din itong laser rangefinder na sumusukat sa layo ng target. Kapag nalaman na ang distansya, ay automatic na itatakda ang pagsabog ng granada. Kaya rin nitong sumabog sa ere bago dumating sa target. Kaya kahit nakatago ang kalaban, ay matatamaan pa rin ito ng shrapnel. Pwede ring baguhin ng sundalo ang distansya ng pagsabog kung kinakailangan. Gayun din naman ang XM25 ay may advanced targeting system para siguradong tatama sa target. Meron itong 4 times thermal sight, ibig sabihin kaya nitong makita ang target kahit madilim. Meron ding ballistic computer na tumutulong sa pag-compute kung saan eksaktong babagsak ang bala. Bukod dito, ay may kasama rin itong digital compass, laser rangefinder, at environmental sensors para mas maging tumpak ang bawat putok. Kaugnay pa nito, ay may iba't ibang uri ng bala ang XM25. May high explosive airburst grenades na sumasabog sa ere, armor-piercing rounds na kayang tumagos sa bakal, at door-breaching grenades na kayang sumira ng mga pinto. Meron ding non-lethal rounds na ginagamit para sa crowd control at flares para sa signals. Kaya nitong magpaputok ng semi-automatic, ibig sabihin mas mabilis ang pagbaril kumpara sa ibang grenade launchers na kailangan pang isa-isang kargahan. Sa kabila nito, nagsimula ang development ng XM25 noong 1990s bilang bahagi ng Objective Individual Combat Weapon Program. Noong una ay plano nilang pagsamahin ng grenade launcher at assault rifle pero naging masyadong mabigat at mahirap gamitin kaya pinaghiwalay ang mga ito. Number 9, Hypersonic Missiles. Ang hypersonic missiles ay mga makabagong military weapon na kayang lumipad ng higit 5 beses sa bilis ng tunog o Mach 5. Dahil sa kanilang bilis at kakayahang mag-manipulate ay mahirap silang matukoy at pigilan. Samantala may dalawang pangunahing uri ng hypersonic missiles, ang hypersonic glide vehicles at hypersonic cruise missiles. Ang HGVs ay inilulunsad gamit ang ballistic missiles at pagkatapos ay dumudulas pababa sa atmosphere patungo sa kanilang target. Gayun din naman ang hypersonic cruise missiles ay gumagamit ng scramjet engines na nagpapahintulot sa kanila na lumipad sa sobrang bilis habang nasa loob ng atmosphere.
Kaugnay pa nito ay may ilang bansa ang aktibong nagde-develop at nagde-deploy ng hypersonic missiles. Ang Russia halimbawa ay merong 3M-22 Zircon na isang hypersonic cruise missile na kayang umabot ng bilis na Mach 9 at may saklaw na higit sa 1,000 kilometers. Bukod dito, ang Russia ay nagdevelop din ng KH-47M2 Kinzhal na isang air-launched hypersonic missile na kayang magdala ng nuclear o conventional na warhead at may saklaw na hanggang 2,000 kilometers at may bilis na hanggang Mach 10. Bukod pa rito, ang China naman ay nagdevelop ng DF-17 na isang medium-range ballistic missile na may hypersonic glide vehicle. Ang DF-17 ay unang ipinakita sa publiko noong October 2019 at itinuturing na isa sa mga unang operational hypersonic weapon system ng China. Sa United States naman, ang Defense Advanced Research Projects Agency ay nagde-develop ng hypersonic air-breathing weapon concept na isang scramjet-powered hypersonic air-launched cruise missile. At noong July 2022 ay matagumpay na naisagawa ang ikatlong flight test ng Hawk na umabot sa bilis na Mach 5 sa taas na higit sa 60,000 feet at saklaw na higit sa 300 nautical miles. Sa katunayan, ang mga hypersonic missiles ay nagdudulot ng mga bagong challenges sa larangan ng depensa dahil sa kanilang bilis at kakayahang mag-manipulate. Ang mga kasalukuyang missile defense system ay nahihirapang matukoy at pigilan ang mga ganitong uri ng sandata. Number 10, Quantum Stealth Camouflage. Ang Quantum Stealth Camouflage ay isang technology na nilikha ng Hyper Stealth Biotechnology Corp, isang kumpanya sa Canada na expert sa mga camouflage para sa militar. Ang technology na ito ay may kakayahang gawing halos invisible ang isang bagay sa pamamagitan ng pagbaluktot ng liwanag sa paligid nito. Dahil dito ay hindi ito madaling makita ng mata ng tao o kahit ng mga sensor tulad ng infrared at thermal cameras. Ang quantum stealth ay hindi nangangailangan ng kuryente dahil isa itong passive system. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapalihis ng liwanag. Kung kaya't kung titingnan mo ang isang bagay na natatakpan ng quantum stealth ay hindi mo ito makikita ng malinaw. Para itong isang mirage o parang ang nakikita mo ay isang bahagyang lumabo na background lamang. Ang mga sundalo, kagamitan at sasakyang pangdigma na may takip ng quantum stealth ay nagiging mahirap makita ng kaaway, lalo na sa madilim o may kalayuan. Halimbawa, kung ang isang sniper ay may suot na ganitong technology, ay maaari siyang magtago sa bukirin o disyerto nang hindi namamalayan ng kalaban. Samantala, ang paggamit ng quantum stealth sa militar ay malawak. Maaari itong gamitin upang maitago ang mga sundalo, sasakyang pandigma, eroplano, tangke, at iba pang kagamitan mula sa paningin ng kaaway. Maaari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga misyon ng espionage o pagmamanman. Kung mailalapat ito ng mas epektibo, ay maaaring gamitin ng technology na ito upang protektahan ang mga military base mula sa drone surveillance at satellite imaging. Ang mga helikopter at eroplanong pang-atake ay maaari ring gawing mas mahirap makita, kung kaya't mas magiging mahirap para sa kalaban na matukoy ang kanilang exact location. Kaugnay pa nito, isa sa pinakamalaking benepisyo ng quantum stealth ay ang kakayahan nitong magtrabaho sa iba't ibang uri ng ilaw, kasama na ang infrared at thermal imaging. Manipis at magaan ang material nito, kaya madali itong isama sa iba't ibang kagamitan at uniform ng sundalo. Hindi rin ito nangangailangan ng battery o power supply, kaya hindi ito madaling ma-detect ng mga electronic sensors.